May sunog ang electric fan, ayaw gumana, umuugong lang ang motor. So ganito mga repairman, no? Gamit tayo ng tester, select ng S1K, tapos malalaman natin kung okay ang thermal fuse. Yon, S1K, no? So bali ganito, naka-plug na po siya sa ating test probe, magkabila. Yan, tapos kapag gumalaw ang tester, ibig sabihin okay ang thermal fuse. So number 1, 2 natin. 2, yan, gumalaw ang tester, no? So ibig sabihin okay ang thermal fuse. May reading. So ngayon mga repairman, kung i-plug natin to sa outlet na 230 volts, ay ang mangyayari, may ugong lang siya pero hindi siya iikot. Ayan, so hindi po siya iikot, no? Ayan, unti-unting gumagalaw. So ganyan ba electric fan ninyo? Usually kapag lang is iikot po yan, no? Pero syempre, ang piyesa ang palta natin para tumagal. Yon, so balikan nito lang. Alisin natin lahat to. Buti, meron tayong cordless drill. Mabilis. Yan. Tulad na sinabi ko, lang islang gagana po to, no? Pero hihinto na naman. Okay, so para wala nang back job, ganito gawin nyo. Kapag nangamoy sunog ang inyong electric fan. Yan. Wait lang, buksan ko yung electric fan natin. Malisakan. Ayan. So, balikalasin natin. Usually, kapag ganito klaseng electric fan, walang free wheel, no? Mahigpit. Ayan, no? Sobrang higpit ng shafting niya. Hindi mo siya maiikot, no? Okay, balo. Ayan, para sa malaman nyo, LC. Ayan, walang free wheel, no? Kailangan kapag inikot mo yung LC, tuloy-tuloy sa pag-ikot. So, wala mga repairman, no? Napakahigpit. So, walang free wheel. Mangangamoy sunog talaga kapag ganyan ang electric fan mo. Ayan, napaka-importante po talaga kung meron kang maintenance na langis. Langis po ay kailangan mo lagyan kahit na hindi nangangamoy sunog or kahit na hindi siya stock, no? So, ito langis natin, no? Sa halagang 55 pesos, napakatagal na po yan. Yan, uulitin ko, magpapalit tayo ng piyesa, no? Yan, so check nyo muna kung mayroong tornilyo na huwag nyong hilahin na puwersahin. So, tulad po nito, may screw sa likod. Yan, tagal na. Tapos sa likod din. Iyon. Tapos pati sa harap para walang abala. Yan, tapos bushing, bago 'yon sa likod muna. Ito, yung lock sa ilalim, yung gear swing. Tapos sa harap. So ganyan lang po pagtanggal, no? Napakabilis kung merong gamit ng cordless drill. Yan, usually kapag ganito yung problema, shafting bushing, no? So ganyan lang yung mga electric fan kapag walang free wheel. Shafting bushing lang. So yung lock, alisin natin. Ayan, full demo tutorial po ito, no? Kasi kapag short video lang, ay baka hindi niyo po malaman yung tamang gagawin step by step. Marami na akong ginawa ng short video, no? So maraming hindi pa nakakaunawa sa mga video natin. Kaya ngayon, full demo tutorial. Sa mga gusto matuto, panoorin lang po yung ating full demo tutorial, no? At malalaman nyo na. Yun, so bali nahulog yung tornilyo. Tapos last na lang sa kabila. Yan, shoutout po, no? Yung followers po natin, taga Abra. Yun, nakalimutan ko na naman yung pangalan niya. Laging nagko-comment po sa atin, sa ating mga post. Thank you, sir, sa pagsuporta. Ayan, so kalasin lang po, no? Yun, malalaman natin, stuck na po yung likod niya, no? So ayaw mahugot. Yung nahugot yung harap lang. So ibig sabihin, yung bushing sa likod, yung stuck na ayaw mahugot. Ayan, ayaw mahugot ng bushing sa likod. So ganito yung issue, dahan-dahan lang sa pagkalas, no? Kasi kapag may isang wire na putol, hindi na po gagana yan. Yan, dahan-dahan natin. Yan, no? So yun nga po ang sinasabi ko. Yan. So ito po yung problema sa likod. Ayan, no? Natunaw na yung kanyang spacer. Sunog na yung kanyang spacer na plastic. Ayan po. No, sunog na talaga. Tapos, magpapalit tayo ng bushing sa likod. Okay, para wala nang back job mga repairman. Okay, saglit lang to, no? Magagawa na. Ayan, kalasin natin yung likod na gearbox swing. So kapag ayaw mag-swing, ito yung problema, ang gearbox swing. Nabibili to sa online, no? Ng 35 pesos kapag ayaw mag-swing or maingay habang nagsiswing. Yan, yung left and right.
So yung mga repairman, nalaman natin, no? Na-repair na yung kanyang bushing. So siguro napalitan na to. Pero nasira ulit. Alam niyo kung bakit nasira ulit kahit nabago yung bushing? Kasi hindi po siya nagpapalit ng shafting. Ayan po yung shafting niya, sira na, no? Kahit gaano ba kabago yung bushing mo, kung sira yung shafting, ganun din. Back job, no? So yun mga repairman. Kaya kung magpaparepair po kayo, siguraduhin may warranty, no? Kasi kung may warranty po yan, ibig sabihin yung ginawa niya ay talagang pulido. Kasi kung walang warranty, nako, mahirap na mga repairman, no? Baka naglangis lang siya, gumana, tapos hihinto naman ulit. So kailangan may warranty po talaga, no? Yan, so gagawin natin, magpapalit tayo ng shafting. Tsaka bushing sa likod, no? Dahil ito yung nasira. Ayun, so shafting ang ipapalit natin. Ang shafting nito ay may lock, ano? May lock dito sa gitna. So balik kukuha tayo ng shafting. So eto na, no, yung piyesang ipapalit natin. Para bago yung electric pan, wala nang back job, no. So meron nagbasa sa atin na ginamit kong martilyo yung ating plies, no. Kasi para lang mas mabilis po tayo. So alisin ko muna to, yung nasunog na spacer. Tapos spacer sa harap, alisin ko rin. At ito nga po yung aking ginagamit na martilyo, no, yung plier. So matibay naman to, no. Ayan, salamat sa nagbigay kay Sir Salamida, no. So napakatibay niya, kaya ginagamit ko siya martilyo. Tsaka hindi naman siya nasisira, no. Kahit nang paluin dito yan, hindi naman siya masisira. Okay? Ayan, tigas. Woo! Yan. Tanggal na mga repairman, no? So ito po yung nasira niya. Uulitin ko, kahit bago yung bushing mo, kung hindi ka nagpalit ng shafting, wala rin, no? So ito po yung lumang bushing, itapon na natin, baka maghalo sa mga piyesa natin, no? Yan. Tapos yung likod ang huunahin natin nilagay. Ito yung likod niya, ito yung harap, yung may fin. So bali ito, no? So sabi ng iba, bakit hindi ako naglalagay ng marker sa likod, no? So hindi na po kailangan. Kailangan lang tansyahin yan, yung saktong papasok yung bushing sa likod. Okay? Ayan, so sobra po siya, no? Ibalik natin. Yan, sobra. Yan mga repairman, no? So yan po yung sakto na lagay ng bushing. Kahit wag mo nalagyan ng marker. Kailangan sobra ng konti sa likod, no? So ganoon mga repairman. So ito yung problema, no? Nasunog yung kanyang spacer, pero okay lang yan kasi spacer lang naman. Yan, wala nang problema to. Yung sunog na yan. So harap po ito. Ito po yung spacer lamang, no? Para hindi siya sobrang alog. Tapos itong rubber, hindi ko na siya ilalagay. Maganda kasi plastic, no? Plastic yung ilagay sa mga spacer, hindi rubber. So ito yung plastic na to. Nalagay ko. So yung rubber na isa, inalis ko na. Ito yung goma, no? Yan. So tapos bushing naman sa likod. Ito yung bagong bushing. Lalagay natin. Tapos yung foam tsaka lock. Ayan, no? So naglagay na ng ibang lock yung unang gumawa nito. Nag-improvise na. Ito, nilagay niya, no? Dahil siguro gumagalaw. Okay, kapag nakailang palit ka ng ganito, hindi mo na maayos dahil napuputol na yung lock niya, no? So tingnan natin kung maayos pa natin to. Yan. So paglagay ng bushing, ganito lang, no? Kasi napakahigpit po nito. Itulak lang sa ilalim. Yan. Tapos magkabila naman, tulak natin. Diin. Tulak, diin. Yan. So ganun lang po, no? Ang paglagay. Tapos babalik na natin at para masubukan na. Yan. So ito, lalagay na natin to, yung gearbox swing. Ulitin ko kapag maingay habang nagsiswing, ito yung problema, no? Ay, nabibili po sa lahat ng online shop. Gearbox swing po tawag dito. Yan. Bilis mga repairman kapag magbayaro kang gamit ng cordless. Yan, pag-share mo rin yung video para malaman din ng iba kung paano magpalit ng shafting at bushing. Yan, no? So nawawala yung isang screw. Ayan, tapos ito na, langisan natin. Okay, paglangis dito lang sa harap. Yan, sa likod.
Yan, tapos ilak muna natin yung oil. Lagyan natin sa harap. At ito na yung likod, no? So tayo natin yung electric fan at yung camera para makita na maayos. So lagay na natin, no? So ayan mga ka-repairman, no? Malaki yung galaw niya, malaki yung space. So ngayon, meron tayong ibabalik. Pero ito yung dulong plastic, no? So ibabalik ko yung isang rubber. Ito yung isang rubber. Sa dulo niya ay plastic ito. Yan. So kailangan yung galaw niya sakto lang, no? Hindi pwede nga malaki. Yan, isa pang galaw, yung atras sa bante. Okay, so malaki pa masyado, no? Malaki pa yung space niya. So yung plastic na to, alisin ko ulit. Nalagay ko yung rubber, no? So dulo dapat plastic. So ito yung plastic niya. Yung rubber nasa loob. Yung kailangan yung space niyang atras sa bante, okay lang, no? Yung tatawag na spacer. So isa pa, subukan natin. Ayan, okay lang yung konti, no? Yung atras sa banting pa ganun, konti lang, okay lang, no? Pero yung marami, hindi pwede. Okay, lock na natin para masubukan na. Kapag nabuksan yung makina, meron tinatawag na alignment, no? So hindi lang basta-basta paglagay mo ng tornilyo, subok na, hindi pwede. Kailangan i-alignment mo yan. Yan, bilis, no? Na paglagay ng mga tornilyo pag meron kang gamit ng cordless. Yung cordless natin, hindi ko binili mga ka-repairman. So ito po, sira po ito, yung motor niya. So bali, nagpalit lang ako ng DC motor, no? Ngayon, malakas na, heavy duty. Ito, no? Yan, tapos, kaya humaba yung aking, ano ba to? Philip. Dahil pinutol ko yung aking Philip screw. Yan, tapos yung panguli, yung swing sa likod. Yan, tapos yung bushing tuloy. Yung capacitor, lalagay natin. So 1 point. Ayan, no, sa mga magpapalit ng capacitor, no. So halimbawa, wala kayong makita ng 1.7, pwede naman yung mga 1.5. No, wag lang 2 microfarad dahil bibilis nga yung electric fan mo, bibilis naman ng minute. No? Ayan, 1.7, kung ipalit mo 1.7 din dapat. Pero kung wala kang mahanap, 1.5. So ganun po, no, yung pagpalit ng capacitor. So meron nagsasabi yung para saan daw yung positive negative 5% ng capacitor ay yun naman po ay kung konting diferensya lang, no? Okay yung 1.8. Okay yung 1.6. Pero kung 2 microfarad na, nako, mataas na 'yon. So ayan, no, kapag bagong palit yung bushing or shafting, meron tinatawag na alignment. Okay, so bali yung lock hinahanap ko muna. Nasaan na? Yung lock dito, nako. Sabi, lock yung pin, yung maliit. Nawala na. Ito, ang hirap hanapin to. Pag nawala to, pwede naman improvise, no? Pwede naman na pakong uno, yung common, yung pang-finish, no? Yon. Tapos alignment na natin, paluwi lang dito sa makina. Dito sa bar. Yan. Tapos konting paro dito para magkaroon ng alignment. Ayan po, no? Free wheel po tawag dito. Yan, no? Maginhawa na. Isa pa. Yan, mga ka-repairman, subukan na natin, no? Ang mahirap, hindi po gagana to. Ayan. So ngayon, subukan na natin. Lagyan natin ng LC. Imbitan kayo, magkaya ko. Ito, LC muna, no? Bago yung housing. Baka, ayan, haba ng video natin, no? Meron kasi yung ibang manonood natin, mainipin. Gusto tapos agad. So, paano kung may papakita lahat ng mga ginagawa natin? Kung mabilis yung video, no? Yan, na. Subukan na natin. Bali, zero ko muna. Plug natin. Yon. Tapos, subukan natin, no? So, kanina, umugong lang to. Ayaw umikot, nangangamoy sunog. Yan, subukan natin. Number 1. Yan, 1. So, ayan, lakas ang ikot, mga ka-repairman, no? Yan, number 1 pa lang yan, no? Para kang lili pa rin. Ayan, lakas ang ikot niya. Number 2. Yan, parang helicopter na. Number 3. Yon, lakas.